Sa isang madamdaming post, ibinahagi ni Marjorie Barreto ang masalimuot ngunit makahulugang karanasan niya bago pumanaw ang kanyang inang si Inday Barreto, na pumanaw noong ika-29 ng Enero. Ayon kay Marjorie, inabot umano siya ng ilang araw bago makapagbahagi ng pahayag dahil kinakailangan muna niyang iproseso ang bigat ng emosyon, kasabay ng pag-aasikaso sa mga detalye ng burol. Lalong naging mabigat ang sitwasyon dahil 4 na buwan pa lamang ang nakalilipas mula nang pumanaw ang kanilang kuyang si Mito. Isinalaysay ni Marjorie ang isang tahimik na hapon sa ospital ilang araw bago pumanaw ang ina, kung saan nagkaroon sila ng ilang oras na silang dalawa lamang. Bagamat mahina na ang katawan ng kanyang ina, malinaw pa rin umano ang isipan nito at pilit na nakikipagkwentuhan. Ani Marjorie, hindi niya inaasahang mapapatawan niya ng husto ang kanyang ina sa simpleng mga kwento, isang sandaling inilarawan niyang priceless. Aniya, in every trial that comes my way, I have always felt God's guidance, protection, and grace. I felt His grace most during a quiet afternoon a few days ago at the hospital, when I had my mom all to myself for a couple of hours. Just the two of us. Mom trying her best to be her usual chatty self, speaking more slowly, yet with a mind still clear and sharp. Without me even trying to be funny, she laughed so hard at my stories. That time was priceless. Higit pa rito, ibinahagi rin niya ang pinakamatinding biyaya para sa kanya. Ang mismong umaga ng pagpanaw ng kanilang ina, kung saan naroon siya sa silid kasama lamang ang kanyang mga kapatid na sina Michi at Marichi. Inilarawan niya ang sandali bilang payapa at tahimik, isang tagpong pinaniniwalaan niyang inihanda ng Diyos. Tila nagkaroon naman umano ng closure, si Marjorie sa lahat ng mga pinagdaanan nila ng Mommy Inday niya, dahil hanggang sa huling hininga ng ina, ay nasa tabi siya nito. They say we don't always get closure in life. Noong God was calling my mom home, I believe He gave me something even greater, the chance to be with her at her bedside, a grace that allowed me to heal. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, humiling si Marjorie ng panalangin para sa kanilang ina, na inilarawan niyang maganda, palaban, matatag, masayahin, at mapagmahal, at ngayoy kapiling na umano ng kanilang amang si Miguel Barreto at ng kanyang nakatatandang kapatid. Please keep our beautiful, feisty, strong, funny, and loving mom in your prayers. She is now with Dad and my brother Mito. Matatanda ang kamakailan lamang ay naging usap-usapan ang naging Facebook post ni Marjorie laban sa kanyang ina, kaugnay ng naging panayam kay Ogie Diaz, nang magdetalye ang ginang patungkol sa relasyon niya sa kanyang mga anak.